Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Okay? Okay, bago po tayo mag-umpisa, tayo muna po sumandaling manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, inihiling po namin sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Samahan mo kami, Panginoon. Inihiling po namin na ikaw po ang siyang maging tagapagturo namin. At hayaan mo po, Panginoon, sa bawat salita na aming marinig at mababasa sa banal na kasulatan, marinig po namin na maliwanag ito. At tumuloy-tuloy ito, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ito ay basta lamang dadaan sa aming mga tenga at lalabas sa kabila. Hayaan mo po na ito ay mag-sink in sa aming mga puso. Maisabuhay po namin ito at magsilbing pagpapala sa mga taong nasa aming paligid. Kaya po, Amang Banal, tulungan mo kami hanggang sa matapos ang pag-aaral namin ng iyong buhay at banal na salita. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Mga kapatid, salamat po. At kayo po ay nananatiling nakikinig at sumusubaybay sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kung hindi po nalilingid sa inyo, no, na ito po'y pinamagatan natin ang pang-araw-araw na takbuhin ng pananampalataya. At ito po'y hinango natin sa Kabanatang 12 ng book sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 1 hanggang talatang 29. At ito po'y nabasa na natin, no, sa mga unang pagtuturo. Una po sa lahat, ang Biblia po ay itinulad sa pamumuhay ng isang Kristiyano na nasa paligsahan ng pagtakbo. Patuloy at patuloy siyang tumatakbo sa kanyang pananampalataya. Nangangahulugan lamang na ang pananampalataya ng isang tao ay buhay at kumikilos, na ibinibigay niya ang kanyang buong lakas at katalinuhan. Bawat araw ay patuloy na tumatakbo patungo sa yugto ng paglalakbay. Pangalawa, bawat taon ay nagpapatuloy tayo sa layunin ng pagtakbo sa pananampalataya hanggang sa marating natin ang hangganan. Sinasabi po sa Aklat ng Korinto, Kabanata 9, sa mga sumusunod na talata, pagmasdan po natin suriin ang salita ng Diyos. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Lahat ng participant po, kapag pinagmamasdan niyo po ang body of Christ,
Lahat ng naroroon po na mga mananampalataya at nagpapatuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng yan po ay may pananampalataya. Sa lahat ay tumatakbo, lahat ay kumikilos, lahat ay gumagalaw, gumagawa. Pag pinagbabasdan niyo po ang isang iglesia. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Sabi ni Apostol Paul, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Pangalawa, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Dumadaan tayo mga kapatid sa pagtutuwid ng salita ng Diyos. Na ganun din ang naging buhay ni Apostol Pablo. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Gantimpala bilang atleta dito sa lupa, panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad na mga mananakbong mananampalataya natin ay ang panghabang panahon na gantimpala. Kaya nga dahil balik mo dun sa 1 Corinthians. Lahat na manlalaro, verse 26. Sandali lang po mga kapatid. Yan, 26. Excuse po. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Pagmasdan po natin ang ating church, mga kapatid, bilang katawan ni Kristo, meron po tayong goal na tinatahak ang iglesia natin. Meron mission and vision ang ating church. At alam po natin lahat yan. Kaya po ang sabi na po sa hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. May patutunguhan po ang lahat ng ating ginagawa. Mga kapatid, subalit, pagmasdan niyo po si Apostol Pablo, mga kapatid. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan. Sinusupil ito. Maging si Apostol Pablo po, no? Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Hindi na tayo ahantong ng isa pang leader ng ating church ang mispong didisiplina sa atin. Di po ba masakit yon? Si Apostol Pablo po no, nang siya po'y kasalukuyang tumatakbo sa kanyang pananampalataya. Siya mismo ang dumidisiplina sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya po na isulat niya, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan. Kapag nalihis po siya ng takbuhin niya, malamang na siya po ay magpatuloy na sa hindi magandang pamumuhay. Kaya siya mismo sinusupil niya, dinidisiplina, tinutuwid niya ang kanyang buhay. Upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Kasi po pwedeng nangangaral ka, pero ikaw mismo hindi mo dinidisiplina ang iyong sarili, hindi ka nag-aaral na maigi.
kung papaano mo ito may paliliwanag sa tao. Kaya mismo po si Apostol Pablo, pinahihirapan niya ang kanyang katawan. Ginagawa niya ang lahat. Ipinapakita sa kanyang gawa. At itinutuwid niya ang kanyang buhay upang sa gayon hindi ako maalis sa paliksahang pagkatapos kong mangaral sa iba. In Philippians chapter 3 verses 24, verses 12 to 14, hindi sa nakamtam ko na, hindi sa alam ko na lahat ng bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtam at maabot. Makamtam ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Talatang 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na, nasa akin na, nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko nakaraan. Ang lumang pagkatao, ang lumang nakaraan ni Apostol Pablo, alam niyo po kung ano naging buhay niyan. Pinipersecute niya ang mga Christian churches. Yan ang lumang pagkatao niya na namumuhay sa kasalanan, pinipilit niyang kalimutan at sinisikap na marating ang layunin, nais kong makamtam. Sa susunod na talata, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Ang direksyon niya po, diretso lang, no? Hindi siya kumakaliwa o kumakanan o umaatras man lamang. Nagpapatuloy po siya sa takbuhin ng kanyang pananampalataya upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na nasa langit. Pinipilit po yan na katulad ni Apostol Pablo na tumatakbo sa kanyang pananampalataya upang maabot niya ang buhay na ipinangako ng Diyos. Buhay na nasa langit. Hallelujah! Mga kapatid, yan po ang takbuhin ng ating pananampalataya. At habang tayo nagpapatuloy, lulundag na po tayo sa ating po nakaraan. At nais ko po na tayo po'y makinig na mabuti. Okay? Ang sabi po sa Romans number 4, hamon sa ating pamumuhay. Mga kapatid, panatiliin po nating tapat tayo sa ating pagtakbo. Huwag tayong lilihis sa kaliwa o sa kanan man lamang, basta tumakbo tayo sa ating pananampalataya. Sa mga talatang sumusunod, ang pahayag, sikapin ninyong mamuhay sa kapayapaan kasama ng bawat isa. Sabi po sa talatang ito, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Unang-una po, no? Ang ating pamilya. Pagmasdan po natin ang ating mga pamilya. Sa ating mga tahanan, pagmasdan natin ang kapamilya natin sa COG Bacoor. Ang ama at ang ina ng tahanan ay nakakasama po ng inyong buong pamilya. Sinasabi po sa salita ng Diyos, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Makikita po natin yan, no? Ang Diyos gumamit ng ama sa lupa at ina sa lupa upang pagkaisahin ang pamilya ng sambayan. Mga kapatid, ayaw niya na sabog ang pamilya. Kaya gumamit ang Diyos ng ama at ina sa kanilang pamilya.
na sila'y pag-isahin at mamuhay na may kabanalan at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita. Huwag niyong sabihin na ang ama at ina ay uma-attend sa church. Iko-consider natin na kasama ang mga anak na hindi man lamang nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang ama at ang ina lang, mapansin ninyo po ang ating church, mga kapatid. Maaaring nandoon ang nanay, wala ang tatay, kasama ang mga anak. Maaaring nandoon ang tatay, kasama ang mga anak, pero walang nanay, walang lolo at lola. Mga kapatid, pag-isipan natin ng malalim ito. Sabi sa instruction ng Diyos, magpakabanal. Lumayo sa anumang kasalanan o kasamaan sa mundong ito. Yan po yan mga taong namumuhay sa kabanalan. Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Una, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod sa presensya ng Diyos. Pangalawa, huwag magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yan po ay mga kautusan, mga kapatid. Napakaraming kautusan, batas at tuntunin ng Diyos. Kaya po walang tatalikod. Mga kapatid, kabilang po ako doon. Kailangan disiplinado rin ako. Disiplinahin ko rin ang aking sarili. Alam mo na, magpapakahayag ka ng salita ng Diyos. Bakit hindi ka nag-aaral? Dapat mag-aral ka. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, araw man o gabi, sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos, huwag kayong aalis, mga kapatid, huwag kayong tatalikod sa presensya ng Diyos, huwag kayong magtanim ng sama ng loob, na dahil dito'y napapasama ang iba. Mga halimbawa na may akda katulad ng trahedya sa buhay ni Iso bilang halimbawa, lalaktawan na po natin yan, mga kapatid. Natalakay na po natin yan nakaraan. Okay? Okay, yan po. Laktawan na po natin yan, mga kapatid. Okay. Pangalawa po, no? Pangalawang mga kautusan na nakikita niyo po sa 10 utos ng Diyos, mag-ingat na huwag makiapid ang sino man. Pag-ingatan ninyo, madami po. Madami ang gumagawa nito. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo. May mga warning po, no? May mga babala ang Diyos. Sabi po sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 10, talatang sumusunod, 8-11, huwag tayong makikiapid. Lahat tayo ay dumadaan sa pagtutuwid ng Diyos upang mabago ang ating pagkatao. Ang lumang pagkataong makasalanan at ang bago sa ngayon. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't pagmasdan niyo po kung gaano kalupit ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Mantakin niyo po yan, mga kapatid. Napakaraming tao na gumagawa ng pakikiapid. Tingnan niyo po, ubos ang tao sa mundo.
Kada araw po, 23,000 ang taong namatay sa loob lamang na isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Marunong po ang Diyos, mga kapatid. Mula sa kaitaasan, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng sangkatauhan. Hallelujah. Ganyan po kahalaga at makapangyarihan ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi siya nagpapabaya. Siya lahat ang nagtuturo kung paano tayo mamumuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal. Pero ang Diyos po ay Diyos na nagpaparusa. Amen po ba, mga kapatid? Huwag din tayong magreklamo. Simple na simpleng-simple po. Huwag din tayong magreklamo. Tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Tingnan niyo po kung gaano ang puot ng Diyos sa mga taong makasalanan ng pamumuhay. Alam niya po ang buhay natin. Nandiyan dyan reklamador ang tao. Kapag kakaunti, naghahanap ng marami. Kapag marami, nagrereklamo pa rin. Walang kasiyahan ang tao. Tingnan niyo po, may kalalagyan ng isang tao. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. Pagmasdan niyo po yung salita ng Diyos. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat ni Apostol Pablo. Upang tayo namang nabubuhay, ako po nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Kaya po, listen, mga kapatid. Listen po. Obey and follow. Nangyari iyon sa kanila nung unang panahon. At nangyayari din sa panahon to bilang babala sa iba. At isinulat po ni Apostol Pablo upang tayo namang nabubuhay sa ngayon at present time sa mga huling araw ay maturuan. O minsan po ipawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Sinabi na po yan sa bayang Israel ng Panginoong Yahweh na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay kundi sa bawat salita na namutawi sa kanyang labi. Physical, spiritual. Minsan, ipinagwawalang halaga ang mga bagay na spiritual. Katulad po na magkapatid na Jacob at Esau. Pinagpalit ni Esau sa pagkain ang kanyang bilang panganay. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang spiritual pagkain pangkaluluwa natin ang salita ng Diyos. Kinasuklaman siya bilang panganay na anak. Mga kapatid, iyan po ang naging buhay ni Esau. Tulad ng ginawa ni Esau, pinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan. Isinulat po ito ng Diyos upang makita natin ang mali at ang tama. Makita natin ang physical at ang spiritual. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya.
ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago, hindi na niya mababawi ang pinitiwang niyang salita. Hindi na mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Mga kapatid, no, pagmamasdan po natin at uunawain ang salita ng Diyos. Sa inyong mga tahanan, mga anak, gumamit ang Diyos ng Ama at ang Ina. Makikita po natin ang paghahambing nito sa panahon po ng bayang Israel. Ang paghahambing, dalawang bundok na may kaibahan. Ang bundok ng Sinai, ang bundok ng Sinai. Noong mga panahong iyon po, no, nasaksihan ng bayang Israel ang Mount Sinai. Nakita ng kanilang dalawang mata ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. Pagmasdan niyo po, no, nakikita ng inyong mga mata. Nakikita ng mga mata ng bayang Israel. Nasaksihan nila. Na-witnessan nila. Ganon din ang taong pinili at tinawag ng Panginoon, si Moshe. O Moses. Nang makita ni Moses na nagliliyab ang taluktok ng Mount Sinai, talagang nakakakilabot ang naging reaksyon ni Moses. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya pati si Moses ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Bakit po pumili ng tao ang Panginoong Yahweh at ang napili po sang-ayon sa kwento, sa senaryo po, upang ang batas ng Diyos through Moses ay ilahad niya sa bayang Israel. Sabi po sa mga talatang ito, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos, papaano ka makakalapit? Papaano ka makakalapit sa bundok na ito? Nag-aapoy, nagliliyab, binabalot ng dilim, at malakas na hangin. Ito po ba hindi pangkaraniwang hangin, mga kapatid? Malamang ililipad ka nito sa lakas. Paano ka makakalapit sa bundok na yan? Nababalutan ng dilim. Saan ka patutungo? Nang kanilang makita ang Mount Sinai, nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta. Ito po hindi pangkaraniwang tunog ng trumpeta. Talagang mangangatog ka pag napakinggan mo ito, mga kapatid. At isang tinig, salita, tinig, salita ang kanilang napakinggan, nang ang tinig, ang salita na iyon ay marinig ng mga tao. Ano po ang naging reaksyon ng mga nakarinig ng tinig ng Diyos? Nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila. Natatakot po sila sa tuwing mapapakinggan nila ang tinig ng Diyos.
sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Pagmasdan niyo po kung gaano kahigpit magparusa ang Diyos. Ang sino mang tumapak, sabi niya pa yan, sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. May parusang kamatayan. In Exodus chapter 19, beginning verse 12, 13, lagyan mo ng hangganan ang instruction ng Panginoong Yahweh kay Moises. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang, huwag aakyat sa bundok ni hahawakan. Ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Kapag yan ay nilabag ng sinuman, sinumang gumawa nito ay papatayin. Napakahigpit po na mga batas, kautusan at tuntunin ng Diyos. Mauubos po ang bayang Israel. Wala silang magawa. Hindi sila makakilos. Nakatanaw lang sila sa malayo. Paano mong malalapitan ng Diyos? Sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag din hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mahigpit po ang ipinag-uutos ng Diyos. Paano po makakalapit ang Diyos? O paano po makakalapit ang tao sa Diyos sa panahon nila? Sa higpit po ng batas, kautusan at tuntunin ng Diyos. Walang makatupad. Pagmasdan po natin ang ating mga sarili sa panahon ngayon, mga kapatid. Kung napakarami pong nakikiapid sa panahong ito, ubos po ang tao sa mundo. Mantakin niyo po, no, araw-araw, 23,000 ang namamatay dahil sa pangangalunya, pakikiapid. Ngunit tignan po natin Mount Sinai at tignan natin ang bundok ng Sayon. Ayan po, no? Dalawang paghahambing na may kakaibang layunin. Sabi po ni Pedro sa unang aklat, Kabanata 2, talatang 4-5-6. Lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Habang binabasa po natin, no, pag-isipan po natin kung sino yung binabanggit. Mga kapatid, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Ang binabanggit po ang church. Templong espiritual na maging kabahagi tayo. Bilang mga pari na naglilingkod, itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na nakakalugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, tignan ninyo. Ninyo po, no? Nagsimula sa propesiya. Mga kapatid, prophesied na po sa panahon ito. Tingnan ninyo, inilalagay ko sa Sayon ang isang batong panulukan
pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya. May nakikita po ba kayo na kung sino ang binabanggit? Ang makikita nyo lang po ng inyong mga mata, mga kapatid, ang batong buhay, walang panghalina, hindi natatapunan ng pansin. Tingnan niyo po, mga kapatid, batong panalukan, pinili at mahalaga sa paningin ng Ama. Hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Sabi sa aklat ng mga gawa, si Apostol Pedro pa rin po ang nagsasalita. Ang Jesus na ito, binanggit niya na po, no? Kung sino yung batong itinakwil ng maraming tao. Hindi siya pinaniwalaan, maging ang kanyang mga kababayan. Sabi po sa aklat ni Juan, kabanatang 1 po, mapapansin niyo po doon, no? Ni ang kanyang mga kababayan, Hudyo, ay hindi siya pinaniwalaan, hindi siya pinansin. Si Jesus na ito ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Mga kapatid, Mount Zion. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ipinigay ng Ama sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, nang mamatay si Jesus sa krus, upang makita niyo po kung sino siya. Namatay siya sa krus upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ang nagkatawang tao, si Kristo. Nilapitan ninyo si Jesus. Tingnan niyo po, ha? Malaya na ang tao sa panahon natin na makalapit kay Jesus dahil sa kanyang mayamang habag, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako. Nagpupo siya ng dugo, dumaloy ang kanyang dugo mula ulo hanggang talampakan. Ito po'y may layunin. At ang dugong iwinisik ay may pangako ng mas mabubuting bagay. Ang panuntunan po, ang principle, dahil sa mayamang habag ng Diyos, sa mga talatang 22, sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion. Ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel, mga kapatid. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Ibig sabihin ng panganay na anak na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Spiritual. Ang salita ng Diyos ang ating tinanggap na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat dahil sa habag ng Diyos. Hindi makalapit sa Kanya ang bayang Israel nung kapanahunan nila. Dahil sa bigat ng batas, kautusan at tuntunin ng Diyos, walang makalapit.
Pero sa panahon natin, dahil sa habag ng Diyos. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 3 ng Aklat ng Roma, ang lahat ay nagkasala at wala ni isa ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay lumihis. Nagkanya-kanya ng lakad. Nahihirapan po talaga ang bayang Israel. At ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay. Spiritual, ang dugo ni Jesus. Physical, ang dugo ni Abel na tumagas dahil siya ay pinatay ni Cain. Spiritual, physical, mga kapatid. Sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talatang 22, kaya lumapit tayo, mga kapatid. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Lumapit tayo, mga kapatid. Angkinin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan po natin, pag hindi natin inangkin to, hindi tayo makakatupad sa kautusan ng Diyos. Sabi po sa Ezekiel, Kabanata 36, kung sakali man po, mga kapatid, na ako po'y lalabis sa takdang oras ng aking pong ipinapahayag na salita, ipagpatawad niyo po. Sabi po diyan sa talatang 25, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso noon, pagmasdan niyo po yung fast, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Papalitan po Angkinin po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito po ay malaking maitutulong sa atin. Dating masuwaying puso, papalitan ng pusong masanurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Tandaan niyo po, kung wala ang banal na espiritu sa isang tao, sa isang mananampalataya, upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin, instruction ng Diyos, at masunod ninyong mabuti. Kung wala ang espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos sa isang tao, hindi siya makakasunod sa mga tuntunin at kautusan ng Diyos. Pagbasta niyo, bibigyan ko kayo ng aking espiritu na siya ninyong magiging gabay upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mga kapatid, angkinin ninyo lahat, sapagkat ito po ay ipinamimigay ng Diyos sa mga taong nakikinig. Listen, obey, and follow. Ngunit may babala na mag-ingat, malumanay na nagsalita ang may akda sa mga nakikinig at mambabasa. Ang sasapitin ng walang paniniwala. Sasapitin ng taong walang paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya't huwag kayong tumanggi, makinig sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita
sa kanila dito sa lupa. Pagmasdan niyo po mga kapatid sa inyong mga tahanan, mayroon kayong tatay at nanay na nagsasalita sa kanyang pamilya. Sa atin pong iglesia, may nagsasalitang tao dito sa lupa para ipahayag ang salita ng Diyos. Pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos, kung paano po ito ipinapaliwanag. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa, ano po ang nangyari? Ay hindi nakaligtas sa parusa. Unawain po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gumagamit po ng representante ang Diyos sa kanilang mga tahanan, ang ama at ang ina, na pakinggan ng mga anak. Sa bayang Israel po, gumamit din ang Panginoong Yahweh ng representante. Walang iba kundi si Moises upang ilahad ang salita ng Diyos. Ang tumangging makinig, sabi po diyan, sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Sino po ang nagsasalitang mula sa langit? Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Amang nasa langit. Ginamit niya po ang Panginoong Hesukristo nung ang Panginoong Hesukristo ay nabubuhay pa sa lupa bilang ambasador, tagapagpahayak ng kanyang salita. Pagmasdan niyo po lahat yan, mga kapatid, at mapagtatanto niyo na napakaganda ng aklat ng Hebreo dahil sa kanyang tinig ng marinig ng bayang Israel, dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit sa pangalawang pagkakataon, ngunit ipinangako niya ngayon, mga kapatid, hindi bukas, hindi sa linggo, isang buwan, isang taon. Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Kapatid, manatili tayong tapat. Sa pangalawang pagbabalik ng Diyos. Pagmasdan niyo po. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ko ang mga nalikhang nayayanig, mga taong namumuhay sa kasalanan, upang manatili ang mga bagay na di nayayanig, ang mga umaasa sa Diyos, ang mga taong patuloy na tumatakbo sa kanilang pananampalataya. Yan yung mga taong di nayayanig, mga kapatid. Alam natin kaya magpasalamat tayo sa Diyos. At alam natin, mga kapatid, na siya lamang ang dapat tumanggap ng mga pagpapala. Siya lamang ang dapat na luwalhatiin ng tao. Kaya sabi po na may akda, kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Patuloy tayong tatayo sa ating pananampalataya. Sabi po ng sumulat, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot.
Bakit? Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Marunong po magparusa ang Diyos, mga kapatid. Nakakatakot, even Moises ng kanyang pagmasdan, ang Diyos sa tuktok ng Mount Sinai, ito'y nag-aapoy. Nakakatakot, nanginig siya sa takot. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Ang Diyos po ang lahat ng papuri.